El Filibusterismo, Kabanata 8, Masayang Pasko. Si Huli ay isang dalagang nagpipilit na maging matatag anuman ang sitwasyon sa buhay. Umaasa siya na balang araw ang lahat ng kanyang panalangin ay matutupad ng isang himala. Isang araw, maagang pumangon mula sa pagkakahiga si Huli. Iniisip niya na naghihimala ang birhen dahil hindi pa sumisikat ang araw at nananatili pa ring madilim. Ngunit nagkamali siya dahil pagkaraay sumikat din ang araw. Kasunod naman niyang tinignan ang ilalim ng rebulto ng birhen. Umaasang dito ay may salapi, ngunit muli itong nabigo. Naroroon lamang ay ang sulat mula sa kanyang ama na si Tales na humihingi ng pantubos dito na 500 piso. At dahil sa kabiguan sa inaasahan niyang mga himala mula sa mahal na birhen, ay inalo na lamang niya ang sarili at inayos ang kanyang mga gamit na dadalahin patungo sa bahay ni Hermana Penchang. Hindi naman kalayuan ang tahanan na kanyang paglilingkuran, kung kaya't binalak niya na uuwi siya upang dalawin ang kanyang lolo tuwing makalawa. Nang makatapos na siyang mag-ayos ng kanyang gamit, ay agad niyang nilapitan ang kanyang lolo na si Tandang Selo upang magpaalam at hagkan ang kamay nito. Inihabilin ni Huli sa kanyang lolo na sabihin sa kanyang ama na si Tales na siya ay papasok sa pinakamurang paaralan sa kolehiyo. Nagmamadali naman siyang umalis nang mapansin niya na natitigmak na ang luha sa mga mata ng kanyang lolo. Sumapit ang araw ng Pasko. Maraming kaanak ang dumalaw kay Selo. Ngunit nabigla ang lahat dahil hindi ito makapagsalita kahit isang kataga. Si Selo ay napipi. Talasalitaan, matatag, matibay. Himala, milagro. Rebulto, estatwa, imaheng gawang kamay ng tao. Hagkan, halikan. Paglilingkuran, pagsisilbihan. Natitigmak, basang-basa, babad. Sumapit, tumating. Kataga, salita.